loving kindness of God because of sin. Now, ano yung sin na nangyari? Ang sin na nangyari dito, yung lie ni Satan. Satan is a liar. Now, gumawa si Satan ng lie na i-tempt niya sa tao. O look at Eve. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong kumain dyan kasi para mabuhay kayo ng matagal. Ganun. Ang sabi ng demonyo, no, hindi ka mamamatay. Kainin mo yan. So it's a lie. Di ba? Tinamnan ng demonyo yung ating isip ng lie, kasinungalingan. Ay ngayon, itong advice ko, huwag tayong maniniwala sa lie. Huwag tayong makinig sa lie ni Satan. Kapag kayo nasa trabaho na, ang daming pumasok na lie dito. Sasabihin ni demonyo na, takbo ko na. Iwanan mo na yan. Ganon-ganon. Sa dami, no? Maraming mga pumasok sa isip natin. Pero kung ikaw ay focus na focus sa Panginoon, sabihin mo, do not hear those lie of Satan. Ang Satan kasi magsabi, sige, ano ka muna, huwag ka muna magsimba ngayon. Punta ka muna sa mga kaibigan mo. Masal ka muna. That's a lie. Ang sabi naman ng puso mo, ng spirit na nasa iyo, magsimba ka muna. Palakasin mo sarili mo, manalangin ka muna. Ang sabi naman ng lie sa iyo, wag mahina pa katawan mo galing ka pa sa trabaho, gano'n. No, di ba? Those are lie. So, advice ko doon, huwag tayong makinig sa lie. Who is the greatest liar in the world? Sabi nga ng greatest liar in the world is, mayroong nakarinig mo yung pangalang DC? Si DC, ano? DC daw is the greatest liar in the world. Pero hindi D, ha? T-H-A-Y. They say, according to. No? Yung mga sabi-sabi, yung mga marites, yun ang greatest liar. Huwag tayong makinig sa mga marites o mga sabi-sabi. Huwag tayong makinig kay DC. Huwag tayong makinig kay DC. Makinig tayo sa katotohanan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So yun, DC is the greatest liar. Ito yung ginagamit ni Satan para sa panunukso niya sa tao. Kaya kung makinig kayo doon, malayo tayo sa Panginoon. Now, it's better than life. Yung sasabi ko, masigit na maigi, mabuti, ang loving kindness of God, the glory of God, kagandahang loob ng Diyos, kaysa pleasure in this world. My lips shall praise you. Yung labi naman. Kanina, no, sabi, no, my soul thirsts for you, my flesh long for you. Dito, my lips shall praise for you. Yung labi naman ngayon ang magpuri. This is praising God by our lips from the abundance of the heart. Di ba? Ang sabi ng Bible, from the abundance of the heart, the mouth speaks. So, pero, yung totoo talaga na sinabi ng labi, yun ay galing sa puso. Pero ang lips natin pwedeng magsabi na hindi galing sa puso. Kaya nga sabi natin, ano ba yung sinasabi mo? Galing ba sa puso yan o nasa nguso lang? yun ang matinding ano. Kasi, mayroon kasi mga salitang iko. Madalas tayong, God is good. Okay, God is good all the time. Pero, the very fact is that umiiko lang sa iyo, inulit mo lang, pero wala sa puso. Hindi mo talaga na-experience ang goodness of God. Ayun. So, this will I bless you in verse 4. Thus will I bless you while I live. Okay. Yung sinasabing bless dito, kung hindi mo talaga ito pansinin, salitang bless. Minsan sabi ng mga bata, Ninong, pa-bless. Tapos sabi naman ng pare, God bless you. Tapos sabi naman ng iba, God will bless us and I will bless the Lord. Paano yun? Ang Lord nag-bless sa atin at tayo din ang mag-bless kay Lord. Ano palang ibig sabihin ng bless? So pag hindi natin talagang titigan ng gusto yun, ano ang salitang bless? Maguguluhan tayo. Ang salitang bless dito, originally, it speaks for happy. Happy. Meaning, pag sabi ng Bible, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Ang ibig sabihin, happy are those people who are poor in spirit. Yun ang ibig sabihin doon. Bless. So pag sinabi dito, I will bless you while I live, sa buhay po natin, habang buhay tayo, sikapin natin at gawin natin masisiyahan ang Diyos sa mga ginawa natin. Sikapin natin masisiyahan ang Diyos sa gawa ng ating mga kamay. Blessed, happy, pasayahin ang Panginoon sa ating mga buhay habang may buhay tayo. Hindi natin makapagpasaya ng Diyos kung patay na tayo I will lift up my hands. Itaas ko ang aking mga kamay. In your name. O pwede naman tayo magtaas ng kamay na hindi nag-praise Panginoon Pwede. Pero, ang pag-lift dito is to lifting our hands not only physically raising my hands up, but by making God to be honored. Paggalang, inuuno natin. Lord, saludo sa atin, o kaya ano pang ginagawin. That is a kind of honor or respect natin sa Panginoon sa buhay natin. Now,
Another naman sa verse 5, my soul na naman, sabi dito, my soul be satisfied as with marrow and fatness. Naku, napakatalinghaga. Binanggit niya yung salitang marrow at saka fatness. My soul be satisfied as, kino-compare, meaning the word as is comparative. No? My soul be satisfied as with marrow. Para bang ginagawa natin para sa Panginoon, hindi tayo magkulang. No? Kaya binanggit katulad ng marrow. Ano yung marrow? Marrow is something that generates, no? Di ba yung ating mga buto, may mga marrow yan sa ilalim sa gitna na halos doon mayroong bagay doon, hindi ako doktor pero nalaman natin to, na kapag nagkulang yung marrow mo, something na mangyari, malimutin ka na, wala ka ng lakas, hindi ka na makatayo, kaya mayroong nag-generate dito. Kaya pag sinasabi na, my soul be satisfied as with marrow, ibig sabihin, busog na busog, satisfied, with fatness, unfatness. Now, ang ibig sabihin ng fatness ito, na talagang pinatataba ang ating puso. Di ba mayroong bagay na kapag sinabihan ka, lalo na yung mga proud, ano? Pag sinasabi na, ito ang ating taong kilala, ang ating mayor, ay siyang taong pinakamagaling sa lahat. Ang makarinig noon ng mayor, tumataba ang puso. Normal yun eh. Normal yun. Kapag ikaw ay pinupuri, kapag ikaw ay gano'n, tataba yung puso mo. Yun ang naramdaman ni David. Tumataba ang puso niya, nalaman niya, satisfied yung kanyang sarili, yung kanyang kaluluwa sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Yun ang experiences na sinasabi ko ni David na dapat din nating masabi, ma-experience natin para masabi natin na magiging matagumpay ang lahat ng ating mga aral sa buhay. Now, sa verse 6, 7, and 8, diniritso ko ito, laging nasa isip natin ng Panginoon. Laging nasa isip ng Panginoon. Hindi makalimutan ang kagandahan ng loob ng Diyos. In the shadow of your wings, meaning to say, sa shadow ng kanyang mga pakpak. Yun ang pakpak na sinasabi doon is the power of God. Naroon tayo sa likod ng power of God. Para bang nakasandal tayo sa pader. Para kang sisi o manok, inahing manok na yung sisi niya, kapag may kalaban, ay naroon sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Yun ang ginawa ni Lord sa atin. Dapat natin, my soul follows close behind you. Ang aking kaluluwa ay sumusunod close inyo. Bakit dinagdag ang salitang close? Kasi minsan, marami tayong mga promises na, Lord, susunod ako sa iyo, pero malayo o patago. O look at Peter. When Jesus Christ was brought to the Sanhedrin, no, para husgahan siya doon, nakapangako si Pedro, susunod, Lord, I will follow you. Follow nga siya, sunod ng sunod, pero patago. Nung makita siya ng mga sundalo doon ng Sanhedrin, ay, kasama ang taong yan. Sabi niya, hindi ko kilala yung isot na yun. Di ba? So, niya, sumusunod nga siya. Anyway, nagsisi naman si Pedro. Now, dapat sa ating buhay din, parang ganun ba? When we say, I will have to follow you, close, meaning intimacy, malapit na malapit tayo ang ating pagsunod. Huwag tayong palayo-layo, kasi kung palayo-layo ka, baka maharangan pa tayo ng ating kaway. Now, therefore, as to close with this simple word, let us follow David's example. To experience the goodness of God, so that we can experience the goodness of God, let us follow all these examples of David. To follow close behind intimacy in our relationship to God, that God will uphold. Yayakapin tayo ng Panginoon, alalayan tayo ng kanyang kanang kamay, where the right hand of God, there then ang mga anak niya at yanakap tayo ng Panginoon. And we will rejoice under the shadow of His wings. Amen. God is good. Okay. Father God, thank you so much sa mga salita ninyo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid kong ito in the service of the Philippine National Police. Ikaw, Panginoon, ay patuloy na sumasa puso nila na ikaw ang remind lagi sa kanila sa mga bagay na ito na narapat naming matutunan ayon po sa iyong mga banal na salita. Panginoon, itataas ko sila sa iyong dakilang pangalan. Ang iyong dakilang pag-iingat, Panginoon, ay patuloy sumasa kanila, gabay nila, saan man sila naroon, maging sa kanilang mga misyon na ginagawa, O Diyos, maramdaman nila lagi, Panginoon, na ikaw ay nasa kanila, ikaw ay yumakap sa kanila, na ikaw ay katulong nila, na ikaw ay nagbibigay sa kanila ng kaalaman sa lahat ng mga bagay na narapat nilang gagawin, magiging desisyon sa kanilang buhay, just to follow you closely, intimacy in their relationship to you.
Pagpalain mo ngayon ang iyong mga salita na aming napakinggan, nawa po ito'y patuloy na lumalago sa aming mga sarili as we grow into the perfection in Christ Jesus our Lord. And now, the presence of God the Father, love, and Jesus Christ, His salvation that given to us, grace, and the presence of the Holy Spirit will continue to abide us all the time, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Thank you, God. Thank you, God. Amen. Bukas na yung alis mo. Ha? Ay, magpaalam na ako sa inyo, magpa-Dubai na ako sa, bukas sa alis kami sa Manila. Then Manila, siguro mga 5 days kami doon, bago kami lipad ng Dubai. Anyway, andyan naman si Pastor Gonzales. Noong Lunes ba nandito si Pastor Gonzales? Wala pa. Busy si Pastor Hindi Gonzales. balik mo dyan. January pa ang balik ko. Okay, thank you. Thank you so much. God bless. Basta pa ba picture lang po kami na ano. Ay, upo. Kailangan ba?